Noong March 5, 2026, isang malakas na alingaw-ngaw ang gumulantang sa katahimikan ng Lucena City. Isang pangyayaring agad nagdulot ng takot at pagkalito sa mga taong naroon sa lugar. Nang dumating ang mga otoridad upang alamin ang nangyari, isang malagim na eksena ang bumungad sa kanila. Isang lalaki ang nasa sahig, naliligo sa sariling pulang likido. Isang tagpong nag-iwan ng maraming tanong sa isip ng mga nakasaksi. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang investigasyon, isang mas mabigat na katotohanan ang lumitaw. Ang taong tinuturong may kagagawan sa krimen ay hindi isang estranghero, kundi isang taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay na tila pinanindigan ang mga salitang, "If you can't be mine, no one can." Si Jason Soleta ay sinilang noong May 2021. Siya ay 24 years old, isang empleyado sa isang clothing store sa Lucena City. Siya ay tinuturing na bunso at baby ng kanilang tahanan. Isang masayahing bata, bibo at may maamong muka na hinangaan ng marami. Ison kung tawagin siya ng kanyang pamilya, isang mapagmahal na anak, family-oriented, at laging inuuna ang pangangailangan ng iba bago ang sarili. Tuwing siya ay mamimili ng grocery, lagi siyang may bitbit para sa kanyang mga kapatid. Si Jason ay isang digital content creator sa Facebook at may humigit kumulang 13,000 followers bago nangyari ang insidente. Kung titignan ang kanyang social media, makikita ang hilig niya sa paglalakbay at ang malalim niyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ayon sa kanila, si Jason ay masayahin, palabiro at madaling pakisamahan, dahilan kung bakit marami ding siyang kaibigan sa kanilang komunidad. Madalas ay nagbabahagi siya ng mga larawan mula sa simpleng pamamasyal, mga sandaling tila nagpapakita ng kanyang hangaring makaranas ng mas magandang buhay palang araw. Ngunit sa kabila ng mga ngiti sa mga larawang iyon, may mga pagkakataong ding nagiging mas personal at makahulugan ng kanyang mga mensahe online. Sa isa sa kanyang mga huling post, mababasa ang mga salitang tila sumasalamin sa pagod at realidad ng maraming kabataang nagsusumikap para sa kanilang pangarap. Ayon dito, hindi ka pagod sa trabaho, pagod ka sa katotohanang kahit anong overtime mo, hindi pa rin sapat para dalhin ka sa buhay na gusto mo. Pagod ka sa idea na tumatanda ka pero parang hindi ka umaabante. Para sa ilang makakabasa nito ngayon, ang mga salitang iyon ay tila isang tahimik na pag-amin sa bigat ng responsibilidad at pangarap na kanyang pinapasan. Isang paalala na sa likod ng kanyang mga ngiti at pangarap, may mga laban din siyang kinakaharap sa araw-araw. Hindi naging madali ang buhay para kay Jason. Dahil sa hirap ng buhay, hindi siya nag-atubiling isang tabi ang sariling kagustuhan upang makatulong sa pamilya. Nakapag-aral si Jason sa Quezon National High School. Ngunit dahil sa mga pagsubok na kinaharap ng kanilang pamilya sa pinansyal, pinili niya maghanap agad ng trabaho matapos ang high school upang makatulong sa gastusin sa kanilang tahanan. Naging empleyado siya ng isang sikat na clothing store sa isang malaking mall sa Lucena. Isang masipag na anak na ang tanging hangad ay guminhawa ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila naman ng mga sulyap ng mga kababaihan, ang puso ni Jason ay may ibang tinitibok. Siya ay isang proud member ng LGBTQIA+ community. Naging makulay ang kanyang mundo na makilala niya si Fata Ismail Faisal. Taong 2024 na magtagpo ang landas ni Jason at Fata na mas kilala sa palayaw na Fat. Si Fat ay nagmula sa isang pamilyang Maranao na lumipat sa Lucena upang magnegosyo. Siya ay nakatira sa Barangay Market View sa Lucena City. Iyan lamang ang ilang detalyeng nalalaman tungkol sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa pinagmulan at kultura, tila may puwersang naglapit sa kanilang dalawa. Isang pagtatagpong kalaunay magiging bahagi ng mas malalim na kwento. Para sa pamilya ni Jason, hindi lang basta nobyo si Fat. Itinuring siyang tunay na anak. Nakita nila kung paano nito sinasabayan ng bawat trip ni Jason mula sa pag-e-ensayo ng sayaw hanggang sa mga gabing puno ng tawanan at gimmick. Mahigit 1 taon din silang naging magkarelasyon. Isang relasyong puno ng pangako,
Ngunit ayon sa mga ulat ay nabahiran din ng matinding selos. Sa harap ng libo-libong followers ni Jason sa social media, ang kanilang pagmamahalan ay relationship goals kung ituring. Puno ng matamis na mensahe at mga larawang tila hindi matitibag ng anumang bagyo. Ngunit ang imaheng ito ng perpektong pag-iibigan ay gumuho sa isang iglap. Dumating ang umaga ng March 5, 2026, isang karaniwang Webes sa gitna ng lungsod ng Lucena, sa kahabaan ng Enriquez Street sa Barangay 4. Ang hangin ay puno ng ingay ng mga namimili at tawanan ng mga tindero. Dito matatagpuan ang hilera ng mga tindahan ng sapatos, mga damit at mga cellphone. Pasado alas 10 ng umaga, abala ang lahat. Ngunit eksaktong 10:45 a.m., isang matalas at nakakabinging tunog ang bumasag sa normal na daloy ng palengke, isang putok ng armas. Ang pinagmulan ng tunog ay isang tindahan ng mga tsinelas na mabilis na naibaba ang roll-up door. Sa loob ng ilang minuto, ang Enriquez Street na dati puno ng buhay ay napalitan ng kaba at bulong-bulungan. Ano kaya ang nangyayari sa loob? Sa ganap na alas 11 ng tanghali, dumating ang mga otoridad. Sa muling pag-angat ng pinto, isang malagim na tanawin ang tumambad sa mga rumisponding pulis. Isang labi ang nakahandusay at naliliko sa sariling pulang likido. Ang biktima ay kinilala na si Jason Soleta. Meron itong isang tama sa batok na tumapos sa kanyang mga pangarap. Ngunit habang tinitignan ng mga investigador ang paligid, unti-unting lumalabas ang mas malalim na dahilan ng trahedyang ito. Matapos nga ang ulat tungkol sa malakas na putok sa Enriquez Street, agad na rumisponde ang mga otoridad sa lugar upang alamin kung ano ang nangyari. Ngunit pagdating nila, hindi ang sospek ang kanilang unang nakaharap, kundi ang bayaw nito. Sa isang mabigat na pag-amin, kinumpirma ng lalaki na ang sarili niyang kamag-anak na si Fat ang umano'y sangkot sa insidente. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, pinili niya makipagtulungan sa mga investigador upang makatulong sa paglilinaw ng pangyayari. Bilang bahagi ng investigasyon, ibinigay niya sa mga otoridad ang isa sa pinakamahalagang ebidensya, ang CCTV footage na mula sa loob ng tindahan. Isang video na inaasahang makakatulong upang mabuo ang eksaktong nangyari sa loob ng mga sandaling iyon. At sa pagrepaso ng mga investigador sa naturang footage, unti-unting nagsimulang mabuo ang mas malinaw na larawan ng trahedyang naganap sa loob ng maliit na tindahan sa Lucena City. Ang mga sumunod na sandali ay tila eksena sa isang pelikula, ngunit ito ay isang malupit na katotohanan. Sa loob ng tindahan, makikita ang biktima na si Jason. Payapang sinusuri ang isang kulay pink na damit. Wala siyang kamalay-malay na sa kanyang likuran, ang taong minahal niya ay hindi mapakali. Si Pat na nakasuot ng puting long sleeve ay pabalik-balik. May binubulong, may kinikim-kim. Maya-maya kumuha siya ng isang paper bag at pumasok sa loob. Paglabas niya, tumayo siya sa likuran ni Jason. Sa isang mabilis at malamig na galaw, kinuha ang isang bakal mula sa kanyang likuran at isang putok ang umalingaw-ngaw. Dahil sa lakas ng armas, maging ang sospek ay natumba. Ang bayaw na nasa labas ay nagulantang. Ano yun? Tanong nito sa kanilang wika. Ang sagot ni Fat ay maikli ngunit nakakapanlumo. Nakil ko siya. Sa gitna ng taranta, inutos ni Fat na ibaba ang roll-up door. Isang desperadong hakbang upang itago ang krimen. Bago siya tuluyang tumakas at iwan ang nakahandusay na si Jason. Siya ay iniwan sa sahig sa gitna ng mga tsinelas at panindang dapat sana ay simula ng kanilang magandang bukas. Paano kaya nauwi ang matinding pagmamahalan sa isang karumaldumal na trahedya? Ang selos ba ay sapat na dahilan upang tapusin ang taong minahal mo na mahabang panahon? Sa likod ng mga ngiting ipinapakita sa social media, may lamat na palang nabubuo. Ayon sa investigasyon ng PNP, matagal nang magkarelasyon sina Jason at Fat. Malapit nang mag-2 taon. Ngunit ito lamang mga nakaraang araw ay humiling si Jason ng space. Nahihirapan na siya sa labis sa pagsiselos ni Fat. Isang selos na unti-unti nang nagnanakaw sa kanyang katahimikan at nakaapekto sa kanyang trabaho. Nais lang ni Jason na mag-isip, itutuloy pa ba o tatapusin na? Ngunit ang hiling na ito para sa kalayaan ay tinuturing ni Fat na isang banta, isang desisyong hindi niya matanggap.
Umaga ng March 5, 2026, nakatanggap si Jason ng mensahe mula kay Fat. Pinadaan siya nito sa tindahan bago pumasok sa trabaho upang isauli ang isang hiram na damit. Bilang isang masunurin at maayos na tao, dumaan si Jason. Sinuri pa niya ang damit at nang mapansing may mga tasta sa laylayan, hindi siya nag-atubiling ayusin ito. Inabutan pa siya ni Fat ng karayom at sinulid. Sa mga sandaling iyon, normal ang kanilang usapan. Walang sigawan, walang pagtatalo. Habang nakayuko si Jason, abala sa pagtahi at pag-aayos, hindi niya alam na ang bawat tusok ng karayom ay hudyat na pala ng kanyang huling sandali. Doon siya walang habas na inatake, sa likod, sa gitna ng kanyang pagtitiwala. Doon na spot si Jason dahil sa tama sa batok. May mga impormasyon na nagsasabing halos 1 buwan pa lamang silang hiwalay bago nangyari ang insidente. Nagpahayag din ng matinding damdamin ang pamilya ni Jason matapos ang pangyayari. Ayon sa kanyang kapatid na si Andrea Soleta, masakit para sa kanila ang sinapit ng kanilang kapamilya. Itinuturing ka naming pamilya, pero bakit ngayon kami ang nagdurusa? Bakit? Sabi ni Andrea. Nilinaw din niya ang isang kumakalat na post online na nagsasabing nakikipag-chat pa umano si Fat o Tattoo Golf sa ibang lalaki matapos ang insidente. Ayon kay Andrea, hindi na aktibo ang account ng suspect kaya hindi dapat basta maniwala sa mga kumakalat na post sa social media. Samantala, ang isa pa nilang kapatid na si Angel Soleta ay humihiling ng tulong kay Rafi Tulfo. Umaasang mabibigyan ng hustisya ang pagkasawi ni Jason. Dagdag pa niya sa isang post, si Jason Soleta, bunso namin yan, siya na lang ang inaasahan ng mama namin dahil siya na lang ang walang pamilya. Kawawa naman kaming mga naiwan ng kapatid namin dahil hindi agad-agad namin matatanggap ang nangyari sa kanya. Mahal na mahal namin yung bunso namin. Alam mo naman ang sitwasyon namin, Fats, pero di ka nagdalawang isip na wakasan ang buhay ng kapatid ko. Talagang planado mo na patayin siya at siguraduhin hindi na mabubuhay pa dahil inulo mo ang pagpapil sa kanya. Samantala, matapos ang karumaldumal na insidente ay agad na nawala sa lugar ang suspect na si Fat. Dahil dito nagsagawa ng masinsinang manhunt operation ang mga otoridad upang siya ay matuntun. Patuloy namang nananawagan ng pamilya Soleta kasama ang mga pulis sa sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Fat na agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan upang makatulong sa patuloy na investigasyon at sa paghahanap ng hustisya para kay Jason. Sa gitna ng paghahanap sa suspect, may mga kumakalat na post sa social media na sinasabing naglalaman umano ng mensahe mula sa kanya. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay hindi pa matiyak kung ang mga ito ay tunay na pahayag o gawa lamang ng mga nagpapanggap online. Sa naturang mensahe na kumakalat, sinasabing humingi ng paumanhin ng suspect sa kanyang mga magulang at kapatid. Ibinahagi rin umano niya na matagal na siyang nakakaranas na matinding emosyonal na paghihirap patapos ang kanilang paghiwalay ni Jason Soleta. Ayon sa nilalaman nito, sa halos 2 taon ng kanilang relasyon ay binigay niya umano ang halos lahat, oras, pera at suporta. Kaya labis ang kanyang nararamdamang sakit nang matapos ang kanilang pagsasama. Binanggit din sa mensahe na kumakalat na pakiramdam niya ay ginamit lamang siya at hindi pinahalagahan. Bagay na umano'y nagdulot sa kanya na matinding galit at paghihiganti. Sa huli nagpaalam umano siya sa kanyang pamilya at humingi ng kapatawaran sa anumang mangyari. Kasabay nito may iba pang kumakalat na post na nagsasabing voluntaryong tinapos na raw ng suspect ang lahat. Sa mga iniwang mensahe na di natin alam kung totoo, hati ang reaksyon ng netizen. Ang iba ay naniniwalang peke ito katulad ng inyong nakikita sa screen. Anya, based sa message, hindi alam ng family niya na magjowa sila ni Jason. Weird, ang dami nilang TikTok together. May kiss pa nga, imposible na hindi nakarating o napanood ng family niya sa 2 years nila. At isa pa, based sa CCTV footage, Muslim yung salita nila nung nag-uusap silang magkapamilya sa video. Meaning kapag silang pamilyang Muslim ang language hindi Tagalog, pero itong mensahe na para sa pamilya niya ay full Tagalog. Parang sinadyang gawin lahat para ikalat sa social media. At ang iba naman ay nagsasabing totoo ito, katulad ng inyong nakikita. Anya,
The last lines are Maranao words, and we, Maranaos, highly use Tagalog language, and yes, parang totoo nga yung post na ito kasi may Maranao words and name tagging. Subalit hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung totoo ang impormasyong ito. Kaya naman pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa paniniwala sa mga hindi beripikadong ulat na lumalabas sa social media. May mga nagsasabing ang nangyaring ito ay isang crime of passion, isang krimeng ginawa sa gitna ng matinding emosyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng mga otoridad kung ito nga ba ang tunay na motibo sa likod ng nangyari. Ang mga kapatid ni Jason ay hindi tumitigil sa social media para malawagan at iklaro ang lahat ng mga bagay katulad ng ayon kay Andrea Soleta, kapatid ni Jason. FYI, wala kaming utang sa killer na yan, nakakasad naman magbasa ng comment. Magkagayon man, ayon sa batas ng Pilipinas, sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines, kung mahuhuli o kusang susuko ang suspect sa mga otoridad, haharap pa rin siya sa masusing investigasyon at sa proseso ng paglilitis sa korte. Sa bahaging ito, dadaan sa pagsusuri ang lahat ng ebidensya, mula sa mga testimonya ng saksi hanggang sa mga dokumentong magbigay liwanag sa tunay na nangyari. Kung sa huli ay mapapatunayang nagkasala sa kasong murder, maaari siyang mapatawan ng reklusyon perpetua na nangangahulugang napakahabang pagkakakulong na maaring umabot na humigit kumulang 20 hanggang 40 years sa bilangguan. Gayunpaman, kung pipiliin ng suspect na kusang sumuko, maaari itong ituring ng hukuman bilang voluntaryong pagsuko. Sa ilang pagkakataon, ang ganitong hakbang ay maaring isaalang-alang bilang isang mitigating circumstance, isang salik na maaring makatulong upang bahagyang mabawasan ang bigat ng parusang ipapataw. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ito nababago ang pangunahing layunin ng proseso, ang mahanap ang katotohanan at maibigay ang nararapat na hustisya. Sa oras ng pagre-record ng ulat na ito, ang mga labi ni Jason Soleta ay nakaburol sa kanilang tahanan sa Lucena City, kung saan patuloy na naglalamay ang pamilya at mga kaibigan upang magbigay ng huling pagpupugay. Samantalang si Fat ay patuloy pa rin pinaghahanap. Sabi nga nila, sa bawat kwento ay may tatlong panig. Ang panig ng isa, ang panig ng kabila, at ang katotohanang dahan-dahang mabubunyag habang hinahanap ang hustisya. Magkagayon man gaano man kabigat ang pinagdaraanan o gaano man kasakit ang mga pangyayari, ang pagtapos ng lahat ay hindi kailanman magiging sagot sa anumang problema. Sa insidenteng ito, ipinapakita kung paano ang isang relasyon na minsang puno ng pagmamahal ay maaring magbago kapag nahaluan ng matinding emosyon tulad ng galit, insecurity at takot na maiwan. Kapag ang pagmamahal ay nawalan ng balanse at napalitan ng sobrang pagmamay-ari o kontrol, maaari itong mantong sa mapanganib na sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang dating pag-ibig ay nagiging emosyon na mahirap pigilan at kung minsan, nagiging simula ng isang trahedya na hindi na maibabalik. Tatapusin natin ang video na ito kasama ang isa sa mga repost sa social media ni Jason Soleta. Anya, one of my silent days, just hope I can accept whatever happens in my life and trying not to overthink everything because making peace with fate is good, even though it's one of the hardest things to do. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!